Okay. Tetest natin tong tong MPPT na solar charge controller dun sa disconnection niya. Okay. Wala na. Load off, load on, load off. Yan, 11.5. Gagawin nating 12. Okay, 11.5 lang yata talaga. Hindi na pwedeng adjust. Yun yung pinakamataas. Okay, 11.5. Dapat ma-disconnect itong electric pan natin na to. Okay, ang voltahe niya ngayon is 12.7. Pero wala pa tayong kinakarga. Ito, karga natin to. Ano to 100 watts. Okay. Ayan. Oh, ayan, 100 watts. Okay, 100 watts na air cooler. So, off ko muna. Kukunin ko yung saksakan niya. Dito natin sasaksak sa inverter. Okay, dito. Ayan. On natin yung saksak natin yung inverter natin. Yung positive, ito yung negative, tapos positive. Yun, kumislap. Kita nyo guys, kumislap. Normal yun guys pag kumikislap ha. Expected yun. 12.7, wala pa siyang load ha. Tapandar natin tong electric pan. Ang oras natin is 2:15. Okay, 2:15 ng hapon. Start ko na siya. On ko yung inverter. Okay, naka-on na siya. Indicator natin is naka-on, off, on natin. Naka-high speed. Normal yung hangin niya. 12.2 yung voltage ng baterya natin, 12.1. So, ito kasi, baterya na to is hindi naman siya 100%, di ba? Yun nga, kahit sa may label niya, 3 bar. Ang gusto ko lang malaman dito guys, kung magka-cut off siya ng 11.5. Kung gumagana yung voltage, low voltage disconnect. Okay? Tayo natin yan guys. Okay guys, 3:40. Isang oras na may get, 2:15 tayo nagsimula. 3:40. Mandar pa rin siya. Okay. Ayan yung inverter natin. Battery voltage natin is 11.8. Okay, 11.8 ang baterya natin. 2 bar na lang siya. So, inantayin natin siya mag 11.5 para mag low voltage disconnect siya. Mamamatay itong air cooler. Yan. So, sa defective na baterya, tumatagal na siya na mahigit isang oras na sa 100 watts na electric fan. Malakas to. Air cooler to eh. Okay, tapos 11.8 ang battery natin. So, kailangan ko makita yung 11.5. Magka-cut off siya para malaman natin yung safety nito. Gumagana yung safety features niya na low voltage disconnect para hindi ma-drain masyado yung baterya. Okay? Ito yung kagandahan dito pag umukay siya sa 11.5. 11.8 ngayon. So, hintay pa tayo ng mga ilang minuto pa siguro. Balikan ko kayo ng mga 4 o'clock. Tignan natin kung anong mangyayari. Okay guys. 10.4 na yung natin. Yan, almost
drain na yung baterya, ano. So, tumatakbo na siya ng ayan o, magdadalawang oras na 4:45 na, 2:15, 3:15, 4:15. Dalawang oras na, magtatatlong oras na siya. Okay? Pero ito, almost drain na yung battery niya. Pero hindi siya nag-cut off sa 11.5. Kuhan pa rin yung inverter natin. Maandar pa rin yung electric fan, yung air cooler. Okay, so kailangan ko siyang dikitan ng low voltage disconnect para hindi ma-drain yung baterya. Okay? Yan, 10.3. Nakaset tayo ng 11.5 load off dapat. Okay? Kaso 10.3 na, hindi pa rin siya nag-off. Okay, connected siya sa baterya. Okay, so kailangan natin lagyan ng LPD tsaka ng relay. Okay guys, so ito sa charge controller natin, hindi ko alam kung tingin ko naman hindi gumagana siguro yung features na yun, yung low voltage disconnect, or hindi ko alam kung baka kailangan connected sa panel. So hindi ko alam, testingin pa rin natin yan, pero baka maglagay na lang ako ng ng LBD. Kung yun ang gagamitin kong controller, maglalagay ako ng LBD, ng low voltage disconnect tsaka ng relay, para sure ball yung baterya is safe na 11.5 magka-cut off siya. Kasi sa battery of depth of discharge ng baterya, sa mga 12 volts lead acid na baterya na ganito, ang 11.5 is 20%. 20% na lang yung laman. So at least by that time pwede siya i-cut off yung kuryente. Pero mahirap dadating doon, lalo na kung healthy yung baterya. Kasi ito, hindi naman to 100% yung baterya. Kasi pagdating doon, may nag-charge naman sa solar controller. Tapos malakas ang gamit ko rito dahil 100 watts tong electric fan na to, itong air cooler. Pero kung halimbawa mga electric fan nyo lang is 50 watts lang, tapos kung sasabayan ng TV, tapos mga LED na ilaw, tapos perfect yung battery, tingin ko tatagal. Okay? Gagawa pa natin ng mga ng mga burn test. Magbe-burn test pa rin tayo. Iba't ibang gagamitin natin ito. Ginamit ko na sa air cooler. Almost 3 hours siya. Napagana niya. Gamit yung inverter, tapos gamit tong baterya na to na hindi naman 100% yung health niya. So at least nakikita natin yung yung numbers ng oras. Kung halimbawa meron kang bagong baterya, tapos low voltage lang ginagamit mo na appliances, nakikita natin yung oras, number ng oras din, kung ilang oras tatagal sa depende sa gamit mo. Okay, so hanggang dito na lang. Antayin nyo ulit yung susunod na video na gagawin natin. Magbe-burn test ulit tayo ng gamit. Gagamitin ko naman isang baterya. Yung full daw yun. Ito parang needle to eh. Hindi ko alam. Check natin. Gusto ko paganahin yung yung electric fan dun. Sure, electric fan. Napagana na ako ito. Yung aircon. Okay? Titignan natin kung ilang oras siya tatagal sa aircon yung pipindyugin na baterya. Okay? So hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Like, share, and subscribe. Thank you.